Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang thriller action film na, No Mercy. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang binibini na lumabas sa kanyang sasakyan. Ang damit at katawan niya ay may bakas ng dugo. Dinampot niya ang maso at kinaladkad ito sa loob ng isang auto shop. Nilapitan niya ang mekaniko at manaso ang muka nito. Lumipat ang eksena kay Inan na dating kampyon sa martial arts. Kakalaya niya lang sa kulungan. Sumakay siya ng bus pauwi ng bahay nila. Masaya siyang sinalubong ng kapatid na may autism na si Yunhai. Malapit ang magkapatid sa isa't isa. Habang naghahapunan ay binigyan ni Ina ang kapatid ng hairpin na nagustuhan nito. Nang matutulog na sila ay inihayag ni Yunhai na ayaw na niyang pumasok sa eskwelahan. Kinumbinsi ni Ina ang kapatid na ipagpatuloy ang pag-aaral dahil ito ang ipinangako niya sa kanilang yumaong ama. Gustong umabsent ni Yunhai sa school upang gugulin ang oras sa ate niya na kalalaya lang. Kinaumagahan, nalaman ni Ina na pumasok ang kapatid sa eskwelahan. Niregaluhan siya nito ng isang pulang damit at isang pares ng pulang sapatos. May iniwan din itong sulat na nagsasabing gusto niya laging nasa tabi niya ang ate niya at simula sa araw na iyon ay hindi na sila maghihiwalay. Naramdaman ni Ina kung gaano siya kahalaga sa kapatid. Samantala sa eskwelahan, madalas ay biktima si Yunhai ng pambubuli ng kanyang mga kaeskwela kaya gusto nitong huminto sa pag-aaral. Hindi siya marunong lumaban kaya inaabuso siya ng mga kaeskwela. Pagkatapos ng klase, pinilit siya ng mga bully na sumama sa kanila. Sa kabilang panig, sinubukan ni Ina na bumalik muli sa pagiging bodyguard. Inamin ng employer na isa siya sa pinakamagaling na bodyguard sa hanay nila at daig niya ang karamihan ng dati niyang mga kasamahan. Gayunpaman, hindi siya pwedeng tanggapin ng agency dahil sa criminal record matapos niyang atakihin ng isang lalaki noon. Dinala ng mga bully si Yunhai sa karaoke bar at pinilit siyang magpalit ng manipis na damit. Nang sabihin ni Yunhai na gusto na niyang umuwi, ipinakilala siya sa 3 lalaki na may ilegal na racket. Tinakot at pinilit siya ng mga lalaki na samahan ang matandang lalaki sa isang hotel. Samantala, sinubukang tawagan ni Ina ang kapatid ngunit hindi ito makontak kaya inabangan niya na lang si Yunhai sa labas. Di nagtagal ay sinugod ng 3 lalaki ang silid ng hotel at nagkunwaring ililigtas nila si Yunhai. Ngunit ang totoo ay sinetap nila ang lalaki upang pagnakawan ito. Alam nilang hindi magsusumbong ang lalaki sa mga pulis dahil menor de edad ang kasama nitong babae sa loob ng hotel. Balik kay Ina, nag-alala na siya sa kapatid kaya sinikap niyang hanapin ito sa lansangan. Sa kasamaang palad ay lumipas ang magdamag at hindi na nakauwi ang kapatid niya. Labis ang kanyang pag-aalala sa kapatid. Isinuot niya ang damit at sapatos na ibinigay ng kapatid tapos ay dumiretso siya sa eskwelahan. Hinarap niya ang teacher ni Yunhai upang i-report ang nawawala niyang kapatid. Nagwika ang teacher na normal na lang sa mga kabataan ang hindi umuwi sa bahay ng ilang araw. Nang papauwi na siya, nagpa siya ang isa sa mga kaklase ni Yunhai na nag-aalala sa kanya ang ihayag ang totoong nangyari. Ipinakita ng estudyante ang video kung saan pinwersa ng mga bully si Yunhai na palitan ang suot niyang uniform. Nanginig siya sa galit kaya pinuntahan niya ang kinaroroonan ng mga bully. Pagkatapos ay isa-isa niyang kinulata ang mga ito at pinilit silang ibunyag kung saan nila dinala ang kanyang kapatid. Wala silang maisagot kaya tinuro nila ang isa sa 3 lalaki. Binugbog niya ang lalaki at pinaamin ito kung nasaan si Yunhai. Wala rin itong maisagot dahil ang sumunod na lalaki na biniktima nila ay isang malupit na gangster na nagngangalang Sangman. Sinabihan sila ni Sangman na kung babawiin nila si Yunhai ay tawagan siya at magbayad sila ng 10 million won. Ang tanging paraan lang upang matunton ang kapatid niya ay ang pagtawag sa calling card number na ibinigay ng gangster. Paulit-ulit na sinusubukan ni Ina na tawagan ang numero, ngunit walang sumasagot sa tawag niya. Sinubukan niyang isumbong ang insidente sa pulisya ngunit nagsabi ang pulis na maaaring naglayas lang ang kapatid niya. Nang marinig niya kung gaano katagal at kakomplikado ang proseso upang mapatunayan na nakidnap ang kapatid niya, nagpa siya siyang ilagay ang batas sa sarili niyang mga kamay. Sa isang tagong gusali, ibinebenta ni Sangman si Yunhai sa isang human trafficker. Habang nag-uusap ang dalawang sindikato, nakakulong si Yunhai sa isang silid na nagmamakaawang pauwiin na siya. Ngunit nakatikim lang siya ng sampal sa assistant ng sindikato. Samantala, pinuntahan ni Ina ang opisina na nakasulat sa calling card na nakuha niya. Wala doon si Sangman ngunit may naabutan siyang lalaki doon. Nagmaang-maangan ito na hindi niya kilala si Sangman.
Nang makatikim ng bugbog ay umamin ang lalaki at sinabi ang numero ng plaka ng sasakyan ni Sangman. Nilisan niya ang silid, dala ang susi ng opisina at stun gun. Balik sa sindikato, matapos magkabayaran ay pinilit ng buyer ang sarili niya kay Yunhai. Pero kinagat lang ng estudyante ang hotdog niya hanggang sa dumugo ito. Matyagang hinanap ni Ina ang kotse ni Sangman hanggang sa makita niya ito sa isang parking lot. Matapos ang ilang oras na puyatan, dumating ang may dala ng sasakyan na si Sangman. Binuntutan niya ang kotse at tinawagan ang gangster para itanong kung nasaan ang kapatid niya. Nang tawanan siya ng kausap ay binabaan niya ito ng cellphone tapos ay sinundan niya ito sa eskinita at sadya niyang binangga. Agad na bumaba si Ina at kinuryente ang lalaki gamit ang stun gun. Nang magkamalay ang lalaki ay nakatali na ang leeg nito. Pilit siyang tinatanong ni Ina kung nasaan si Yunhai. Inutusan niya itong patakbuhin ang sasakyan habang nag-uusap sila. Sa huli ay nanlaban ang gangster at tinatakbo ang kotse ng mabilis bago ito bumangga sa mga plastic barrier. Patuloy na nagpambuno ang dalawa sa loob ng kotse. Nahirapan si Ina na kalabanin ang gangster na sanay sa away kalye. Mabuti na lang ay nagawa niyang mabalian ito ng braso. Gamit ang cellphone ni Sangman, tinawagan niya ang buyer ng kapatid niya at nagpanggap siyang assistant. Ayon sa buyer ay hindi siya nasiyahan kay Yunhai kaya binente niya na ito sa ibang sindikato. Nataranta si Ina at agad pinuntahan ang lugar ng buyer na isang massage parlor. Nang makita niya na suot ng receptionist ang hairpin na ibinigay niya sa kapatid, agad niyang inatake ang babae tapos ay pinuntahan nila ang silid ng buyer boss. Muli ay kampanteng sinabi ng sindikato na naibenta na niya si Yunhai. May hawak man siyang patalim ay hindi nagpakita ng takot ang sindikato at agad na inatake siya. Patuloy silang nagpambuno at pinakita ang kani-kanilang kasanayan sa pakikipag-away. May kasanayan man ang sindikato, mas higit ang kasanayan ni Ina sa pakikipaglaban. Inakala ng lalaki na nasaksak niya sa tiyan si Ina. Nagpatuloy ang laban hanggang sa ma-chokehold niya ang sindikato at sumuko ito. Sinabi ng assistant na sinubukan siyang tawagan ni Yunhai ngunit walang sumasagot kaya tinawagan nito ang kilala niyang may-ari ng minimart. Nagtataka ang assistant kung bakit mas bata ang pumick up at bumili sa kapatid niya gayong matandang lalaki ang nakausap niya. Nang makuha niya ang number ng minimart ay tinuluyan niya ang sindikato at agad na pinuntahan ang minimart. Kasabay nito, si Yunhai ay nasa loob ng kotse na minamaneho ng lalaking nagngangalang Jungwoo. Sa daan ay nag-stop over sila. Dahil tulog si Yunhai, iniwanan ito ni Jungwoo para bumili na makakain. Sinamantala ng dalaga ang pagkakataong makatakas at sumakay sa loob ng dumaan na bus. Sa kasamaang palad, nang umandar ang bus ay naharang ito ni Jungwoo. Sinabi niya sa driver at mga pasahero na kapatid niya si Yunhai na may sakit sa pag-iisip kaya matagumpay niyang nahila ito palabas ng bus. Nagmamakaawa siya sa kanya na palayain siya, ngunit sa kabila ng kanyang nararamdamang awa sa estudyante, isinakay niya pa rin ito pabalik sa loob ng kotse. Narating nila ang gusali na under construction at doon ay naghihintay si Jungwoo ng ipag-uutos ng amo. Ang amo niya ay ang malupit na si Congressman Park. Lumalabas na gusto nitong gumanti kay Ine kaya kanidnap nila ang kapatid niyang babae upang siya na ang kusang lumapit. Sa totoo lang ay gustong tulungan ni Jungwoo ang magkapatid ngunit takot siya kay Congressman Park dahil maimpluwensya itong politiko. Madaling natunto ni Ina ang minimart dahil malapit lang ito sa bahay nila at dito madalas nagpupunta ang kapatid niya. Pinuntahan niya ito dahil doon nanggaling ang tawag at doon din pinick up ang kapatid niya. Nakilala niya ang matandang may-ari ng minimart. Sa isang nakakagimbal na pangyayari, hindi sinasadyang naihayag ng matanda na matagal na niyang ginagamit si Yunhai noong nasa bilangguan pa si Ina. Di mapigilan ni Ina ang lumuha sa kahayupang ginawa sa kapatid niya kaya binugbog niya ang matanda. Matapos putulin ni Ina ang daliri ng matanda ay umamin ito na hindi lang siya kung hindi ang iba pa niyang tropa ang naghalinhinan sa kawawang kapatid niya. Ito ang nagudyok kay Ina na resbakan ang iba pang lalaki na ginawa ng masama ang kapatid niya. Unang pinuntahan niya ang studio ng isang photographer at nadiskubre niya doon ang larawan ng kapatid. Walang ano-ano'y hinampas niya sa ulo ang photographer ng picture frame upang malaman kung sino pa ang demonyong kasama nila. Nang malaman niya ang pagkakakilanlan ng kasama nilang mekaniko ay nagmadali siyang puntahan din ito. Nang marating niya ang auto repair shop ng mekaniko ay dinampot niya ang nakitang maso at nang sabihin ng mekaniko ang pangalan niya ay hindi nag-atubili si Ina na ihampas ang maso sa kamay nito.
Habang namimilipit sa sakit ang mekaniko ay umamin ito na ang sunod na nagka-interes sa kapatid niya ay si Congressman Park, ang politiko na nagpakulong kay Ina. Umamin ang lalaki na 3 taon na ang nakalilipas, ginalaw niya si Yunhai sa loob ng kotse ng congressman matapos niyang ayusin ito. Nang kuhanin ng congressman ang kotse, aksidenteng nakita nito ang panty ng estudyante sa loob ng sasakyan niya. Nagka-interes ang congressman sa estudyante at simula noon ay sinusundo niya ito sa eskwelahan upang gawing parausan niya. Iyon ang dahilan kung bakit madalas late umuwi ang kapatid niya na labis niyang pinag-aalala. Ngunit hindi nagsasalita si Yunhai sa mga bagay na nangyayari sa kanya. Isang araw, nagpa siya si Ina na alamin kung bakit madalas na atrasado umuwi ang kanyang kapatid. Pagkatapos ng klase, nakita niya ang kapatid na sumakay sa isang luxury car na dumiretso sa isang hotel. Doon ay nahuli niya ang congressman na pinainom ng droga ang kanyang kapatid bago ito simulang galawin. Mabilis niyang inatake ang congressman at nagawa niyang maitarak ang dalang screwdriver sa mata nito. Gayunpaman, ang kanyang aksyon sa pagligtas sa kanyang kapatid ang naging dahilan upang makulong siya. Dahil maimpluwensya ang politiko, madali nitong nabaliktad ang mga pangyayari. Matapos malaman ng congressman na nakalabas si Ina sa bilangguan ay inutusan niya ang assistant na si Jungwon na patayin ang magkapatid. Balik sa kasalukuyan, matapos niyang makuha ang telepono ni Jungwoo ay tinawagan niya ito. Tinanong niya kung saan niya matatagpuan ang congressman. Dahil sawa na siya sa pagmamalupit sa kanya ng boss na congressman, pinaalam niya kay Ina ang lokasyon nito. Di nagtagal ay narating ni Ina ang lugar kung saan panauhing pangdangal ang congressman. Napapalibutan man ito ng kanyang mga bodyguard, na natiling determinado si Ina na patayin ito. Naghantay lang siya ng tamang pagkakataon kung kailan aatake. Una niyang inatake ang nasalubong na bodyguard gamit ang taser bago palihim na pinasok ang silid ng congressman na natutulog. Tinutukan niya ito ng baril bago tinanong kung nasaan ang kapatid niya. Nang makatsyempo ang congressman ay sinubukan nitong agawin ang hawak niyang baril at tinawag ang kanyang mga bodyguard. Wala siyang nagawa kung hindi harapin ang lahat ng bodyguard. Dahil sa kanyang kasanayan ay nakulatan niya ang lahat ng lalaki habang ang congressman naman ay tumakas gamit ang kanyang sasakyan. Parang Fast and the Furious na nagkaroon ng matagal na habulan sa kalsada. Ilang beses niyang binangga ito hanggang sa nagkaiba sila ng direksyon. Habang pinapatakbo niya ng paatras ang sasakyan ay nagawa niyang mabaril ang congressman sa balikat. Gayunpaman, mailap ang politiko na nagawang makatakas matapos mabalahaw ang kotse ni Ina. Sa galit ay tinawagan niya ang assistant at inutusan ito na iniksyonan si Yunhai ng droga hanggang sa mamatay ito tapos ay tipunin ang lahat ng kanilang mga tauhan. Gayunpaman, nakonsensya si Jungwoo at naawa sa estudyante kaya tinawagan niya si Ina upang ipaalam ang lokasyon nila. Pagdating ni Ina sa tinimbre sa kanyang lokasyon ay may bumangga sa kotse niya. Nang lapitan siya ng lalaking bumangga ay agad niyang binaril ito. Sumunod na eksena ay makikita si Jungwoo na nakatali dahil nahuli siyang tinutulungan ang magkapatid. Dahil sa pagtataksil niya ay sinaksak siya ng congressman sa leeg na agad rin niyang ikinamatay. Balik kay Ina, nilinis niya ang sarili sa isang pampublikong CR at naghanda sa kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanilang magkapatid. Samantala, inayos ng congressman ang peking mata habang naghahantay kay Ina. Nang maglaon, nang malapit na nilang ilibing ang katawan ni Jungwoo ay biglang dumating si Ina at diniretso ang sasakyan sa direksyon kung nasaan ang politiko at mga tauhan nito. Pinagbabasag nila ang kotseng sinasakyan niya. Mabuti na lang ay may dala siyang baril upang mangilag ang mga sumasalakay sa kanya. Nagawa niyang makalabas ng kotse ngunit di nagtagal ay naubusan siya ng bala. Napilitan siyang ilabas ang kasanayan sa martial arts upang malabanan niya ang lahat ng tauhan ng congressman na patuloy siyang inaatake. Kasabay nito ay umatras ang politiko at pinuntirya ang kapatid niyang nasa loob ng silid. Nagamit man ni Ina ang kasanayan niya sa pakikipaglaban. Di nagtagal ay napagod siya kaya nagawang mahampas siya ng mga bodyguard ng ilang beses sa katawan at panghuli ay sa ulo dahilan upang mawalan siya ng malay. Sa bintana ay ipinagmalaki ng congressman na bihag niya si Yunhai. Isa sa mga tauhan ay kinaladkad si Ina at naghanda na laslasin ang kanyang lalamunan. Gayunpaman, nagawa niyang maagaw ang patalim at patuloy na nilabanan ang lahat ng bodyguard. Sa loob ng silid ay walang kamalay-malay ang politiko na isa-isa na palang nalalagas ang mga tauhan niya. Di nagtagal ay natalo niya ang lahat tapos ay tinungo ang silid kung nasaan ang kapatid niya at ang congressman.
Nakita niya ang kapatid na halos walang malay sa sopa. Mula sa likuran ay inatake siya ng congressman. Matagal na nagpambuno ang dalawa hanggang sa maseksak si Ina sa bituka. Gayunpaman, ginamit niya ang natitira niya pang lakas upang paghigantihan ang demonyong politiko na sumira sa buhay ng kanyang kapatid. Sa sobrang galit niya ay di niya ito tinigilan hanggang sa malagutan ito ng hininga. Ngayong ligtas na sila, nilapitan niya ang kanyang kapatid at niyakap ito ng mahigpit. Habang nagmamaneho pa uwi, hawak-hawak ni Ina ang kanyang dugoang tiyan at tinitiis ang sakit. Nasa isipan niya na anuman ang mangyari ay kailangan niyang maiuwi ng ligtas ang kanyang kapatid.